BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. Ito yung sinasabing sa kanto terminology sa mga kanto na laro na nilaro pa. Para sa impeachment ni BBM dahil ang dami nilang ginawang kakurakutan, ang dami namin kailangang i-assemble na set of facts, mga ebidensya, mga video, mga interview, mga dokumento. Tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala akong kakampi. Maraming Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Music! Kami natatakot sa katotohanan. Ah, yeah, ha? Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Para doon sa mga napapa-induct sa kanta natin. Sumasalamin. Sakto-sakto lahat ng mga liriko para sa mga politiko. Totoo ang laban. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Friday na naman. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto. Mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Saktong-sakto lahat ng mga liriko para sa nangyayari sa bayan natin. Ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Ay, nako, Diyos ko. Magandang Biyernes po sa inyo lahat. Today is January 23 at araw ng Friday dito sa Pilipinas pero nagtatrabaho pa rin syempre. Tayo. Mga kayon, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng mga audiences natin kung saan man kayo lupalop naroroon. Maraming salamat sa pag-comment dyan sa baba, sa pagtangkilik, pakikinig, pagpihit o pag-click sa channel natin. Paki-subscribe naman mga kayon, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-subscribe at paki-click yung bell icon na lang para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin at sa nangyayari na sa Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga gustong makibalita, yung mga OFW natin dyan na umaasa pa rin. Pati yung mga nasa Pilipinas, no, yung mga hindi masyado nanonood na sa mga mainstream media, gusto sa mga political vlogger na lang. Maraming salamat po sa pag-tune in. Sa description box natin, mga kayon, nandiyan dyan yung mga backup channel natin, paki-click. Pare-redirect na kayo doon sa mga channel natin at paki-subscribe, paki-click yung na rin yung bell icon. Maraming salamat kung gagawin nyo dyan at please, gawin nyo. Yan na lang ang support ang hinihingi ko sa mga DDS na tulad natin. Talagang binabalagong tayo. Yan ang termino Yan ang term. Binabalagong, ginagago, niloloko, ginagawang tanga, ginagawang bata. Yun. Ang gusto nilang mangyari. At yun na nga yung nangyayari. Yun na yung nangyayari. Diyos ko. Kaawa-awa talaga. Kaya ang pakiusap ko doon sa mga nasa abroad, paki-cancel po yung uwi ninyo. Paki-cancel yung mga uwi ninyo. O sa 2028 o 2029 na kayo umuwi. 2028 December. Ay, ang ganda nun, di ba? Pagka ganun kayo, ang ganda nun. O, mga kayon, ha? Palambing, paki-subscribe yung channel na to, yung Joe Malone TV. Pagka mahilig ka sa mga podcast, yun, When Tito Talks, nasa baba yung link. Pag mahilig ka sa pagkain, yung mga Filipino food, etc., mga Indian, Chinese food, Taiwan food, Tito ng ina mo, Tito Joe, may mga upload tayo dyan. May mga admin naman tayo dyan. Meron naman tayo mga editor dyan. Sa lahat ng channel na yan, pati yung mga nangyayari sa Maynila, paki-click na lang at doon. Makikita nyo pagka nagsawa na kayo. At talagang nakakasawa pero kailangan natin gawin
Mga kayo, nakakasawa tong politics natin pero kailangan natin gawin. Whether we like it or not, kailangan natin siyang gawin dahil yun ang channel natin. Alam ko naman, nagsasawa na rin kayo. Marami nga nagko-comment sa akin na hindi na raw nanonood ng Blue Ribbon Committee kasi nawawala na ng pag-asa. Okay, I understand. I truly understand. Talagang nakakasawa. Pero kami kasi kailangan namin gawin. Kasi kailangan namin ibalita sa inyo. Di ba? Ngayon, ito ang pagpapatunay at pagpapalinaw na din. Kayo nang bahala pero para sa akin kasi parang ito yung maliwanag na pangkagago ng gobyerno ng Pilipino para sa atin. Panoorin natin to ha. Totoo yan. At talagang grabe ginagawa sa Nasabi atin. po kayo dun po sa mga nag-prepare na nasabi pong impeachment complaint po, attorney? Isa ako sa mga complainant. Hinarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na prinepara ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado pang-impeachment ng Pilipinas. Grabe, di ba? Yan yung sinasabi natin. Ang galing lang nilang magmaniobra. Kaya ako naniniwala ako na talagang matatapos ni BBM yung termino niya. Matatapos niya. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. At kapag rinefer ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes, first thing in the morning, barred na within 1 year yung mga susunod na complaint. Kaya dali-daling humabol kami this week at this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magpa-file dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary General ng House of Representatives, hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho. At true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap. Sir, ang authority mo na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint. Kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment dahil sa Lunes, dadali-daliin na nila. First thing in the morning, automatic, referred kagad sa Committee on Justice yung walang kwentang impeachment na i-final nung Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman, at i-dismiss ka agad yun. Once ginawa nila yun, 1 year. hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. At yung bagay na yan ay ginawa rin nila sa Makabayan Group. Ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Buti na lamang nung kami ang nag-file, naka-live yung video at ang dami, libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally, nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, mapapanagot din natin itong mga taong ito at higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na si BBM. Eh kung mag-iiwan kami ng kopya, baka itapon lamang, ayaw nga hawakan yung papel namin eh. Nag-tender kami. Legally, okay na yung tender. Halimbawa, kapag nagkautang ako sa'yo, kapag nag-tender ako ng pera, pero ayaw mong tanggapin, that is as good as payment. Ganon din sa pagpa-file. Kapag nag-tender kami, pero ayaw tanggapin, alangan naman mag-iwan kami. Baka kami pa ang sisihin dahil nag-iwan kami ng basura sa opisina nila. Ito ay naka-anchor sa malawakang korupsyon sa ating bansa na pinamumunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Kapag culpable violation of Constitution, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, alam mo at sinasadya mong i-violate yung Constitution. Yung kanilang paggawa ng unprogrammed funds, yung pag-aalokable nila sa mga congressman, against yan sa Constitution at decided na rin yan ng Supreme Court ayon sa Belgica case. Pero alam nilang illegal yan, pero ginawa pa rin nila. So anong tawag mo doon? Culpable violation of the Constitution. At yan din ang naging daan para sa malawakang graft and corruption.
Dahil yung measure na yan ang ginawa nila para mag-kickback sa iba't ibang tao, may delivery ng mga luggage papunta sa presidente, papunta sa kanyang mga crony, at ganun din betrayal of public trust dahil malawakang ito na nangyari. Kapag paghahalu-haluin mo lahat ang mga bagay na ito, meron na tayong ebidensya mula sa mga hearing sa House of Representatives, sa Senate, at marami na rin mga interview na lumabas at mga statement dyan sa social media na nagdidiin at nagtuturo at nagbibigay ng konkretong ebidensya na laban sa ating presidente. Dahil tandaan po natin, ang obligasyon ng pagprepara ng budget ay nasa presidente. At itong mga unconstitutional na mga measure na ito na nakalagay sa ating budget ay siya mismo ang nagpasimuno or gamit ang kanyang alter ego, at sila mismo ang nakinabang base na rin sa statement ng mga kanyang mga dating kasama na ngayon ay bumabaliktad na. Kaya hindi po natin may tatanggi ang culpable at sadyang paglabag ng ating Pangulo sa ating konstitusyon na nagbigay daan sa graft and corruption, kanyang pagnanakaw at pagnanakaw ng kanyang mga kasama. At dahil dito, wala nang tiwala ang taong bayan, betrayal of public trust. Itong tatlong grounds na ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, ay grounds para sa impeachment. Pero abangan po ninyo ang kumpletong kopya ng ating impeachment complaint para sa mas detalyadong mga narration and set of facts. Doon Diba? sa complaint mismo, mas marami pang mga grounds, katulad ng paggamit nila ng funds ng PhilHealth. Yan. Dahil special fund yun, pero gagamitin nila para sa mga unprogrammed items. Tapos paggamit nila ng iba't ibang mga programa ng gobyerno para maibulsa lamang nila ang pera. Ang problema kasi, doon sa unang complaint ay hindi substantive. 4 na pages lamang. Iilang pages lamang. Paano ka makakapag-argue doon? Paano ka makakapag-presenta ng maayos na facts doon? Paano ka makakapag-argue ng legal basis mo doon? Ibig sabihin, madali lang siya ibasura. At tandaan natin, yung nag-file na iyon, kakampi ba ito ni BBM? Mukhang kakampi. Kapag tinanggap nila yon at i-refer nila sa House sa Monday, at yun ang unang gagawin nila first thing sa Monday, dahil wala na tayong oras mag-file bukas dahil sarado ang House of Representatives, wala na rin oras sa Monday dahil first thing pagka-open ng session sa Monday ay automatic referral na yan doon sa Committee of Justice, at ang i-refer nila ay yung tinanggap lang nila na complaint. And once na-refer yan, ayon sa Supreme Court, pagka-file ng complaint at pagka-refer doon sa Committee on Justice, ibig sabihin automatic filed na yung first impeachment complaint at barred na within 1 year yung mga succeeding na impeachment complaints. Kaya nga, sana ngayong araw na to, sana yung huling araw para tumanggap ng impeachment complaint, dahil automatic sa Monday magre-refer na sila ng mga impeachment complaint. Dahil hinarang yung impeachment complaint ng mga bayan at yung impeachment complaint ng mga bigating politiko at experts sa impeachment ng mga abogado ngayong araw na ito, ang i-refer nila sa Monday ay yung walang kwenta na 4-page lamang na impeachment, at alam nating i-dismiss yun. At safe na safe si BBM sa susunod na Yes. taon na walang impeachment complaint na maipapile laban sa kanya. Ang chismis nga, hindi totoong nasa labas ng bansa itong si Secgen eh. Sabi nila nasa Taiwan daw si Secgen. Tingnan nga natin yung record ng Bureau of Immigration kung totoo na nasa labas ng bansa si Secgen. At sinasabi rin ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal under the One China policy na ang isang government official ay mag-travel sa Taiwan kapag hindi siya pasok sa mga exceptions? Yun yung mga malalaking tanong. And besides, Pero kapag lulusot yan. ang Secretary General ay wala doon sa office, pwede kang mag-file sa second in command. At yung humarap sa amin kanina na direktor ay second in command ng Secretary General. Dapat siya ang tumanggap. Pero sabi niya, hindi po ako authorized. Bossing, authorized ka ng batas, automatic yan. Hindi pwedeng mabakante yung office of the Secretary General. Dahil ang office mismo, hindi nagta-travel yan. Yung nakaupo, nag-travel siguro. Pero once nag-travel yung nakaupo, ikaw ang automatic na mag-head ng office of the Secretary General. At ministerial duty mo yan. Ibig sabihin, wala kang pagtangging pwedeng gawin sa mga ginagawang bagay-bagay dyan sa opisina mo. Dapat wala kang discretion na tanggihan yung complaint namin. Simpleng pagtanggap lang ng complaint. Bakit mo iniiwasan? Hindi pa nga ito dumadaan sa merits mismo ng kaso. Una pa lamang procedural pa nga lang, pinipigilan na nila. Meron ba silang tinatago? Sinadya iyon na ma-file na mauna dahil kanilang ina-anticipate yung pag-resume ng session ng Congress sa Monday. Dahil yun yung time na pwede silang mag-refer sa Committee of Justice ng mga impeachment complaints. So kailangan na nilang i-file dahil once na-file and then na-refer sa committee, barred na yung mga susunod na complaint. Kaya nga nung nalaman namin na final na nung Monday, dapat agad-agaran within the week, ma-file ka agad yung
maayos at substantive na impeachment complaint laban kay BBM dahil hindi natin pwedeng tanggapin itong 4 pages lamang na complaint na walang laman at walang kwenta. That's why nag-file yung Makabayan Group at nag-file yung mga pinakamabigat na mga abogado at mga politiko na expert sa impeachment ngayong araw na ito. Kaya nga, bukas wala rin pasok ang House of Representatives, hindi rin makapag-file bukas at sa Monday, malamang too late na yun kasi baka mas mauna yung session ng Congress, may hirapan na tayo mag-file. Ngayong araw na ito, yung pinakahuling pagkakataon, pero hinarang tayo. Hindi naman ganun kadali gumawa ng napakagandang complaint para sa impeachment ni BBM dahil ang dami nilang ginawang kakurakutan, ang dami namin kailangang i-assemble na set of facts, mga ebidensya, mga video, mga interview, mga dokumento para makapagpresenta ng substantive at substantial na complaint laban sa kanya. Hindi namin ito pwedeng laro-laruin tulad ng ginawa ng first complainant. Kaya nga, respetuhin din natin yung oras ng mga pinakamagagaling na participants at complainants dito sa impeachment complaint na ito. Andyan si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung endorser dati ng impeachment kay Erap. Andyan din si Governor Chavit Singson. Siya yung instrumental sa impeachment ni Erap Estrado noon. Yan yung mga pinaka-expert pagdating sa impeachment. Kaya yung kung sino man ang merong kakayahan na mapanalo itong impeachment na ito ay itong mga tao na ito na may record na. At nandyan kasama rin natin yung number 1 na political lawyer sa Pilipinas, Atty. Ferdinand Topacio. Itong mga ito, hindi ito magsasubmit ng kung ano-ano at basta-basta mga complaint naman. Yes. Dapat preparado, maayos, substantive para pagdating sa Congress, pagdating sa committee, hindi sila madidismiss at tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala akong kakampi. Maraming mga panahon in the past na critical ako on both sides Yes. at walang kumakampi sa akin at lahat ay linalabanan ko. Totoo. Kami lahat, ang common lang sa amin ay ayaw namin ng mga ginawang kakorupsyonan Yes. at pagnanakaw ng present na administrasyon na ito at obligasyon natin, obligasyon ng bawat Pilipino na huwag tumahimik. Dahil ang tanging paraan lamang para mapatigil sila ay mag-participate tayo. Ang penalty ng hindi pagpa-participate kapag garapalan na ang pagnanakaw Habang mula buhay. sa taong bayan ay mag-govern tayo ng mga masasamang tao na katulad nila. As a matter of fact, nagpa-participate ako bilang Pilipino, bilang Ilocano, kasama si Governor Chavit at bilang elected official ng ating bansa dahil sinasabi nila meron daw solid north, solid daw yung mga Ilocano. Lahat ng mga nakaupo ngayon na elected official ay kakampi nila. Hindi po! Isa po ako sa mga elected official na lumalaban ng harap-harapan at lantaran laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit pareho pa kami ng kulay maitim, kasama rin natin si Governor Chavit, ito lamang ay pinapakita natin na wala na silang maayos na impluwensya sa Pilipinas. Kahit ang kanilang mga kababayan, kasamang ka-Ilocano, kasama sa buong Pilipinas, kahit mga elected officials dito sa ating bansa, pinaka-maimpluwensyang mga abogado at politiko sa ating bansa, ay naghahawak kamay at nagsasama-sama at gumagawa kami ng statement na hindi na namin tinatanggap ang garapalang pagnanakaw na pinapabayaan ng administrasyon na ito, kaya dapat maalis si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi porket ginagawa na ng matagalan ay ibig sabihin constitutional niya. Tandaan ninyo, yung pork barrel noon, doon sa case ng Belgica, matagal nang ginagawa. Yung PDAF noon, pork barrel, ginawang unconstitutional pa rin ng Supreme Court dahil hindi pwedeng mag-execute ang mga legislators post-passing ng General Appropriation Act. Ganito rin pagdating sa unappropriated funds dahil ang requirement ng Constitution ay meron dapat pinanggagalingan yung appropriation ng unappropriated funds. Naka-identify kung saan nagaling na funds at hindi mo basta-basta kukunin kung saan-saan. At meron dapat trigger bago mo galawin. Hindi sinabi kung saan manggagaling, hindi nga sinabi as required by the Constitution na dapat specific siya line by line. Yun pa ang unang ginagastos, prina-priority pa nilang gastusin yung bagay na yun. Malawakan ang mga project na hindi nagagawa dahil hindi nasisilip, dahil hindi specific at walang pinanggagalingan. Automatic kickback, kaya daang-daang proyekto ang ghost project at hindi nakokompleto. Itong sistema na ito ng unprogrammed funds ay pinabayaan ng executive dahil trabaho ito ng executive na mag-present ng budget doon sa Congress. Siya ang nag-design, siya ang may isip dito, kaya dapat lamang managot siya sa taong bayan. Alam niya talaga
na mali yun, against yun sa Constitution, culpable. Yan po ang definition ng culpable violation of the Constitution, which give way sa malawakang graft and corruption, and which in the end betrayed the trust of the people. Ito po ay laban ng taong bayan. Kasama po ako dyan. Alam ninyo na wala akong kakampi, wala akong kinikita dito, walang Yes. nagbabayad sa akin, walang sumusuporta sa akin. Sumaside lamang tayo kung saan ang makatotohanan. Kaya ganyan din po, sumama sa atin kapwa natin Ilocano at pinaka-ma-impluensya dito sa Luzon at North ng mga Ilocano, si Governor Chavit Singson. Ibig sabihin lang, hindi kami pare-pareho ng pinanggagalingan. Pero pare-pareho kami na gusto naming huminto na ang malawakang dayaan dito sa ating bansa. Pero pinigilan nila. Ito yung pinakamagandang impeachment complaint sana na magpapabagsak na kay President BBM. Confident kami, hindi kami gagawa ng bagay na hindi namin tinatapos ng maayos. Alam niyo na mayroong track record itong mga kasama natin. Inuulit ko, si Mike Defensor ang endorser at proponent dati ng complaint laban kay Erap, at si Chavit. Dati, siya yung instrumental. Bakit natanggal si Erap? At yung number 1 na lawyer natin, si Ferdinand Topacio sa politics, siya yung pinakamagaling pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Hindi kami papayag na hindi ito tutuloy-tuloy sa success. Kaya kapag nakita nyo sana, makikita ninyo yung ganda ng i-prepare namin ng complaint at makukumbinsi kayo na matatanggal ang Yes. ulo ng pasimuno ng mga korupsyon dito sa ating bansa at mawawala talaga sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, samahan niyo po kami dito sa laban na ito, laban sa malawakang korupsyon sa ating bansa. As a matter of fact, obligasyon po natin na magsalita at mag-participate sa public affairs dahil po kapag nagawa na nila ang kasamaan at hindi pa rin tayo gumawa ng hakbang, baka malaking pagkukulang po ang nasa sa atin. Baka deserve natin na mag-govern tayo ng mga corrupt na mga politiko. Kapag meron po tayong nakikitang mali, tapusin po natin at obligasyon po natin, duty natin na pigilan ito sa pamamagitan ng active na pag-participate sa lahat ng political process ng ating bansa. Katulad na lamang ng pagpa-file at pagpa-participate sa mga impeachment complaint na ito. At sana po suportahan nyo kami na mabigyan kami ng due process, sapat na proseso para lamang mapaandar ito at yung merits ng case ay makita ng taong bayan at makita ninyo kung dapat bang tanggalin ang ulo ng lahat ng mga kalokohan at nakawan na nangyayari sa ating bansa. Okay. Pasensya na mga kayo, hindi ko na nakat hindi na ko na nakat kasi ang ganda ng paliwanag eh. Ang ganda ng paliwanag na intindihan natin at talagang, di ba? Ado doon na yung yung example, yung paliwanag niya, nandiyan na din lahat at napakaklaro. At naintindihan natin na talagang kung gaano kagaling din to si Harold, si attorney. Attorney to si Harold Respicio. 'Di ba? Alam nyo, nakikita nyo? Paliwanag ko sa inyo, ha? Yung sinabi kita nyo kung paano tayo ginagago ng gobyerno, ng administrasyon, kung paano panloloko yung ginagawa na ginagawa tayong bata. Ganito, Can you imagine last year at itong taon na to, kung saan lang iikot yung gobyerno ng Pilipinas? Sa away nilang dalawa. 'Di ba? Yung first saka yung second year ni Bongbong, wala tayong masyadong naramdaman. Wala tayong naramdaman. Yung third year last year eh. Yeah, yung third year niya last year. At umikot lang doon sa impeachment na yan. Umikot lang kay BP Sara, umikot lang kay Bongbong, away nilang dalawa. Ngayon yung fourth year ni Bongbong eh. At sigurado tayo wala rin mangyayari nito. 'Di ba? Kasi mag-iikutan lang yan sa impeachment. Can you just imagine yung 2 taon last year at saka ngayong taon na masasayang na dapat ang focus ay sa taong bayan, pero ang focus nila ngayon nasa politika. Ito yung sinasabing sa kanto terminology sa mga kanto na laro na, nilaro pa. 'Di ba? Alam mo 'yan? Yung laro na, nilaro nyo pa. 'Di ba? Ito yung example nun, ito yung tamang termino para doon na pucha, imbis na ang focus sa taong bayan, ang focus nyo sa kapwa politiko dahil nagbabangayan kayo. Ngayon, ang nagsasuffer ngayon, yung taong bayan, yung mga Pilipino. Kasi wala na eh. I mean, focus nyo, wala. Na-focus nyo nasa isa't isa kung paano kayo magtitirahan. Di ba? Yung impeachment kay Bongbong, ano sinabi ni Atty. Harold, na yun daw sana ang magpapabaksak at magkukunbisa sa atin na yun ang magpapabaksak kay Bongbong Marcos.
Kaso hinarang nila. So anong tawag doon? 'Di ba? Ang linaw ng paliwanag ni Attorney Respicio, ni Attorney Harold. Ang linaw nun ha. Pag hindi nyo pa naintindihan yun, ewan ko na lang. 'Di ba? Na talagang hinarang kahit umalis ka, dapat tuloy ang trabaho at meron tatanggap dapat. Kaso ayaw nilang tanggapin. So maghahabulan ngayon yan dahil next week, magwa 1 year ban na. So wala na. So next year ulit, next year na ulit yan. O, di ba? Ano sabi ko, next year, 2027, non-bearing. Non-bearing year yan. Kasi yung 2026, tutong taon na to, ito yung huling pagkakataon nila. 2027, no bearing. No bearing game. 2028 yan. Kasi busy na eh. Busy na lahat yan sa 20. Kanya-kanya na yan. May babaliktad na dyan. Meron na magpi-premature campaign dyan. May mga magpaparamdam na dyan. Meron na dyan gagalavin yung baso. Ngayon pa nga lang meron na eh. Di ba? May mga nilalabas na sila dilima ng mga pa-meeting-meeting, sila Trillanes. Tignan nyo kung ilang kaso yung ginagawa. Ilang atake yung umaatake kay BP Inday Sara. Malinaw na malinaw pa sa sabaw. Malinaw pa sa mineral water na kung ano yung plano nila kay BP Inday Sara na ayaw nilang pa-open. Okay, fine. Sige. Worst comes to worst. Si ma-convict si BP Inday Sara, at least meron pa naman mga Duterte dyan. Dyan, hindi rin kayo makakaligtas. At least, dire-diretso pa din. Diba? Dire-diretso pa rin na meron pa rin Duterte na natatayo at siyang uupo. Diba? Kakakampanya na lang natin. Kasi malinaw eh. Hinarang. Ito na lang eh, yung confidential pa na iniimbestiga kay BP Inday Sara, yun na lang eh. O bakit siya lang? Subjective. Dapat 'di ba objective? Kung talagang gusto mo lahat imbestigahan lahat ng confidential fund, lahatin mo. Wag lang sa isang departamento, subjective ka na nun. 'Di ba dapat objective? 'Di ba dapat pantay, fair, and just? 'Di ba ano nangyayari? 'Di ba? Masyado na tayong niloloko, masyado tayong ginagama. Kung di kami magsasalita dito, wala. Sino ang gagawa? Di ba? Ilan lang yan. Like Attorney Harold Respicio. Yan, lumalaban yan ever since. Di ba? Halos walang kakampi, walang kumakampi. Sila Kiko Barsaga, sila Leviste, yung mga political vlogger na DDS, yung mga nagka-campaign na mga signature campaign kaya na yung tay kami naman. Yan, sila Joey DeVib. Lahat. Anong common denominator namin? Pro-Filipino. Ang common denominator, natanggalin na yung mga kurakot. Pag hindi pa kayo naniwalang may kurakot sa Pilipinas, putya, ewan ko na lang kung nasa bansa kayo. Diba? Malinaw eh. Malinaw na meron yung paggamit ng mga funds na hindi naman dapat sa mga future project. Alam ko naman na hindi tayo pasok sa circle of press nila, na hindi tayo attorney, na hindi natin naiintindihan. Pero minsan, may mga basic eh. Di ba? May mga basic na dapat tayong intindihin, na dapat intindihin natin, gaya ng mga unprogram funds na napupunta sa kung saan-saan, na dapat sa future lang. Tapos tayo, panay ang bawas nila ng taxes natin. In fact, tinataasan pa nga nila tayo. Di ba? Malinaw eh. Ano tayo? Ginagatasan lang tayo. Tapos tayo, ikaw, trabaho ka lang ng trabaho. Yung mga na-OFW dyan, trabaho ng trabaho. Nagdo-double dyan. Alam nyo yung hirap nyo, in short. Hindi ko man kayang suotin o ipaliwanag yung naranasan nyo o hindi ko man kayang suotin yung sapatos na nilakbay nyo. Pero alam nyo yung hirap nyo. Diba? Alam nyo yung hirap nyo. Kahit kayong mga nandito sa Pilipinas, alam nyo yung hirap nyo kung paano kayo magtrabaho na madalas kapos yung sahod, negative pa, may utang ka pa. Di ba? Dahil sa taas ng mga bilihin, kahit anong higpit ng sinturon, nasa leeg na nga, wala na nga sa bewang yung sinturon eh. Yung kumot na nga, maikli na nga, pero pinagkakasya pa rin natin eh. Di ba? Kasi wala na. Tapos ngayon, nagbabangayan pa sila, busy pa sila. Tingnan nyo si BP Inday Sara, hindi naman nakikipaglaban. Tahimik lang. Di ba? Oo, may mga moves yan. Pero hindi gaya nito na talagang pinag-aaksayan ng panahon na to the point na parang ang focus na lang nila dyan. Di ba? Andito pa kami, oh. Andito pa kami. Dapat kami ang focus nyo dahil kami ang ang hirap talagang mahalin ng Pilipinas, sa totoo lang. Wala akong maikat kay Harold Respicio sa sa naratibo niya, sa statement niya. Kasi lahat magaganda. Lahat na ipaliwanag niya ng gusto kung bakit tinarang at against yun sa batas.
na dapat tanggapin, maganda dapat yung ano nila, hinabol nila yung impeachment. 'Di ba? Anong klase, 'di ba? Sobrang hindi patas yung ginagawa nila sa atin. Yun ang tamang termino. Nilalaro na lang nila tayo. Ito, tama nga din yung sinabi ni ano eh. Sino ba nagsabi nito? Kundi si Malutikya o si Atty. Guanzon ata. Hindi ako sure na sinabi niya na ito na ang huling Marcoses. Kasi ako naniniwala ako na matatapos pa ni Bongbong yung termino niya. Maniniwala ako not unless itong January 31 kung merong yung ano yung ano laban tawag doon, yung rally na motorcade na mangyayari. Hindi ko alam kung anong meron diyan o kung gaano kadami yan. Pero naniniwala ako kasi nagawa na nilang isnabin yung mga naunang yung mga naunang mga rally na-isnab na nila Mas kaya nilang gawin ngayon yan. Lalo na ngayon, pagpasok ng February, last week na, next week ng January. At talagang bakbakan na yung February. At talagang kanya-kanya na yan. Asahan nyo na talagang maraming issue ang susulpot. Puro issue ang susulpot. Imbis na dapat nakafocus sa technology, sa ekonomiya ng bansa na to, ang focus nila, lalo-lalo na sa administrasyon ni Bongbong, palawakin yung issue. Tapos yung flood control mo, wala na. Puta, pera natin yun. Pera natin yun. Huwag kayong papayag na maglaho na lang ng bula yung issue about sa flood control sa mga ninakaw nila. Grabe. Ito na ang pinaka-worst talaga. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang pinaka-worst. Wala tayong naramdaman. Kung na-question ko kayo doon sa trabaho nyo, hindi sa personal na issue nyo. At entitled ako para sa sarili kong opinion. Wala akong sinasabi sa mga audiences ko na paniwalaan nila. Lagi lang sinasabi na ito mga audiences ko, yung mga viewers ko, alam nila kung ano yung totoo. Dahil mas magaling pa ito sa akin. Dahil marami pa ito napapanood kumpara sa akin. Pero iisa lang ang malinaw. Ginagago tayo ng gobyerno na to. Ginagawa tayong pata at higit sa lahat, ginagatasan tayo. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.